Ako si Jade Buhoy, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa. Dito sa News Force. Sa ulon ng mga balita, DOH nagbabala sa posibleng pagkalat ng respiratory disease at iba pang mga nakakahawang sakit sa evacuation centers. Bilang ng populasyon sa bansa, umabot na sa 112 million. Annual population growth rate bumaba. Mahigit 800,000 Pinoy ang nasa lanta bunsod ng krising at habagat ayon sa NDRRMC. 5 national roads bigong madaanan dahil sa malakas na habagat. Pacquiao at Barrios bukas na makarematch ang isa't isa. British pop star Charlie XCX at the 1975 drummer George Daniel ikinasal na. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Tinatayang halos 30,000 katao na ang apektado sa pananalasa ng bagyong Krising. Kaugnay nito, nagbabala ang Department of Health o DOH sa posibleng pagkalat ng acute respiratory at iba pang nakakahawang sakit sa mga evacuation center. Punsod ito ng overcrowding kaya paalala ng DOH, panatilihin ang kalinisan at laging maghugas ng kamay upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Mas pinag-uusay pa ng Department of Science and Technology Industrial Technology Development Institute ang kalidad at proseso ng ready-to-eat meals para sa combat at disaster situations. Isa sa kanilang mga isinasagawa ngayon ay ang water submerged test. Nang sa gayon ay ligtas pa rin itong ikonsumo kahit mahulog sa baha. Gayon din ang pagpapanatili ng kalidad ng kanin. Bukod dito ay kanila ring sinisiguro na masustansya at ligtas ang mga pagkain bago ito'y pamahagi sa publiko. Kung saan sila ay nagsasagawa ng mga commercial test at incubation period ng hanggang 14 na araw sa room temperature para masiguradong namatay lahat ng organism. Batay sa kamakailang datos, opisyal nang idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nasa 112 million na ang kabuuang populasyon sa Pilipinas. Nangangahulugang ito ng pagtaas ng 3.69 million na katao magmula huling census sa buong bansa noong 2020, kung saan nasa 109.03 million ang kabuuang populasyon. Sa kabila nito, bumaba ng 1.63% ang annual population growth rate sa bansa base sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA. Iniuugnay ang pagbagal ng growth rate sa bansa sa pagbaba ng fertility at birth rate, pagdami ng nasawi dahil sa COVID-19 noong pandemya at ang subdued migrant activity. Nasabat ng Bureau of Customs o BOC ang higit sa 304 million peso na iligal na droga sa dalawang magkaibang operasyon sa NAIA. Tungayan ang ulat para sa buong impormasyon. Natimbog ng Bureau of Customs o BOC ang iligal na droga sa dalawang magkaibang operasyong isinagawa sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA kamakailan. Ang nasabing droga ay nadiskubre matapos ang canine inspection kung saan ito'y napag-alaman bilang shabu na nagkakahalaga ng higit sa 304 na milyong piso na may timbang na 44 kilograms. Matapos ito, agad naman itinungo ang mga nakumpiskang droga sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA para sa bukod pang imbestigasyon at paglilitis. Pahayag naman dito ng ahensya na nanatili sila sa kanilang tungkuling sugpuin ang paglaganap ng iligal na droga sa mga hangganan ng bansa, lalo na't kanilang patuloy na sisiguraduhin ang kaligtasan ng mga paliparan upang maharang ang mga drogang ipinupuslit dito. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Isang bagong low pressure area o LPA na kumikilo sa silangang bahagi ng Luzon ang namataan. Ayon sa Pag-asa, asahan ang maulan na panahon ngayon hanggang bukas.
Kaugnay dito, makakaranas ng matinding pag-ulan sa Metro Manila, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Pangasinan, Tarlac at Occidental Mindoro, bunsod ng hanging habagat. Samantala, inaasahan din ang posibilidad ng pagbaha sa mga mabababang lugar at malapit sa ilog. Susunod sa News Force. PBBM nakarating na sa Amerika para sa nakatakdang official visit sa July 22. Senado pinasinayaan ang pagbubukas ng mural ng 20th Congress sa Senators. Mahigit 800,000 na Pinoy ang nasalanta bunsod ng krising at habagat ayon sa NDRRMC. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.